magpapa-hair follicle test na. Aba, ayos ito. Uunahan mo pa yung tatay mo. At ito, Tito Soto at Ping Lacson na bisto sa isang dokumento. Paktay kayo. Paktay kayo diha. Ano kayang dokumento ito? At ano ba ang laman ng dokumento ito at nabisto ang dalawang ulo po? Ano kaya ang kanilang, ano kaya ang mga nasaksihan? Ano kaya ang mga nadiskubre dito sa dokumento na to? At syempre, bago natin to sisimulan, please follow my Facebook page and my TikTok account. Tumalsik pa yung laway ko. At syempre, ang ating YouTube, please like and share para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. So, dito muna tayo. Nakita nyo ba yan? Mga nag-aapoy. Ha? Sunugin ang mga korap sa gobyerno. Ito, bangis. Ha? Ito, nagliliyab yan, no? Diba? Bagay na bagay sa sa amin banateros. Sabi na naman ng mga basher niya. Mga banateros talaga, malademonyo. Kaya po ilang malademonyo agad. So sa gobyerno nga natin, ang daming umastang anghel, umastang akala mo perfectong tao pero sila talaga yung tunay na mga demonyo. Tigilan nyo ako sa mga ganyan salitaan nyo. Hindi na yan uubra sa amin. At speaking of devil, ay sorry, lumabas. Speaking of devil, ito, hindi ako abogado, pero nagbabasa rin po ako ng batas. Pwede nga. Nagbabasa ka ng batas, Kabene? Kabene, nagbabasa ka rin pala ng batas? Bakit lahat ng mga sinasabi mo labag sa batas? Ha? Bakit ganon? Yung mga pinagsasabi mo puro sa sarili nyo ng batas ata yun wala naman kaming sa lahat ng mga pinaggagawa nyo sa Congress halos labag sa konstitusyon. Kaninong batas ba yung binabasa mo? Baka hindi batas ng Pilipinas yan. Baka batas nyo lang. Ha? Baka naliligaw ka, Kabeni, ha? Linawin mo, ha? Yung batas na mo na nababasa mo. Saka in fairness, bagay sa'yo yung ginawa kong style. Inusunog no? Etong mga apoy na to, para to sa mga kurap sa gobyerno. Baka mamaya makakita kayo ng, bakit mo sinusunog si Bibi? Hindi ganun, ha? Dito pa tayo. Kabeni, sige lang, magbasa ka lang ng batas at sintabi lang sa'yo, hindi lahat ng marunong magbasa ng batas nagpapatupad ng batas or sumusunod sa batas like you. Diba? Like you. Like Soto. Like Lacson. Like the crocodile farm dyan sa House of Representatives. Yan, kayo. Hindi lahat ng nagbabasa ng batas ay nagpapatupad ng batas. Okay? Ito na naman po yung panibagong pakulo ng mga loyalistang tanga. Ito yung inaano nila ngayon. Flood control scandal. Tinuturo na naman nila ay si Tatay Digong. Ayan, andyan po sila Bernardo, si Mark Carpio, Cabral, Manuel Bunuan, Henry Alcantara, Saldico, Chis Escudero, at ang BGC Boys. Ito ay panibago na namang ka-fake newsan po na pinapakalat ng mga loyalistang tanga. Yung mga yung mga dilawan at mga pinklawan at mga makakaliwa na patuloy na nagpapakalat ng ka-fake newsan sa bansang Pilipinas. So, ito po yung kanilang palaging pinopost.
Kaya kung makikita nyo man sa inyong wall po ito, baka pwede naman ako makahingi ng isang report naman dyan. Report nyo, oo. Di hamak na, alam nyo, tayong mga Duterte supporters, di hamak ko na mas madami tayo kaysa dyan sa mga kahit nga, sanib-sanib puwersa na nga sila eh. Yung pinklawan, dilawan, pulangaw, tsaka yung mga makakaliwa eh. 'Di ba? Halos nagsanib puwersa ni sila pero hindi pa rin nila tayo kaya. Kaya yung mga ganitong post, huwag niyo papaniwalaan at kung maaari, i-report nyo na lang para hindi na kumalat yung mga ganito. Ako naman pinakita ko lang sa inyo para naman maging aware kayo at mapaalalahanan na dapat ay chinichegi yan. Speaking of chegi, no? Alam niyo minsan dito, napagkakamalan ng bakla. So, sabi Jay, bakla ka ba? Ba't minsan parang pang bakla yung words mo? Sabi ko, walang pakialamanan. Si Marcos nga nagsasagot, di ko pinapakailaman eh. Hindi mo pinapakailaman eh, ba't ako papakailaman mo? Diba? Si Marcos nga eh. Yung ibang mga ano dyan, puro nakaw, puro tira. Pinakailaman mo, yan ang pakailaman mo. Tsaka hindi ako bayot. At hindi ko naman kinakahiya na at wala akong nire-respeto ko po yung LGBT community. Pero dun sa mga baklang yung mga bading, sabi nga ni Sir Jack, kanselado yun. Pero yung mga gooding, dapat talagang palakpakan yan. Etong picture na to, talagang may tayo na baka soon, mga bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, susunod na buwan, eto yung gamitin nilang propaganda laban sa mga Duterte. So, hindi na bago sa atin yan. At alam naman na natin na palagi rin nilang dinadawit ang mga Duterte sa flood control scam at etong isa pa tong dinadamay, etong si Senator Chis Escudero, no? So una-una po napakalayo po sa katotohanan ho yun, yung binibintang nila kay Senator Chis na sa flood control scam. Anak ng teteng, anong kinalaman ni Senator Chis dyan? Sa flood control scam na yan, ano yung mga pinagsasabi nyo? Tigilan nyo nga ako. Dito tayo sa kabila. Ito na yung isa. Mig Subiri. Iginiit na nanatiling nananatiling umanong matatag ang suporta kay SP Soto. Ito, laglagan na ba? Nananatiling matatag, nagkakaisa at hindi natinag ang mayorya ng Senado. Sa ilalim ni SP Soto, pushing back laban sa mga chismis at ibinabalik ang focus sa trabaho at mga prioridad na mahalaga sa mga Pilipino. Pwede nga. Ako nga may mga nababalitaan sa Senator Subiri na ang tindi nga daw nung galit mo nung pinalitan ka bilang Senate President. Kaya ngayon ay bumabawi ka. Totoo ba yun? Tatanong lang ako Kasi kung totoo yun, bad yun Oo, Senator Chis, Senator tuloy. Subiri Oo, ano yun, bad yun Huwag mo ugaliin yung pagiging ganyan, yung gamit-gamitan. Okay? So dito tayo. Ito pa. Erwin Tulfo. Sa mga kapwa senador na maghinay-hinay sa personal na atake laban sa mga opisyal. Laban sa mga Chinese official. Kakausapin ko si Senator Hontiveros at Pangilinan kasi ang statement nila minsan personal na. Ulol, sa tingin mo makikinig sa iyo yan. Kaya
Eh alam din naman nila na isa kayong mga tulpo sa makakalaban nila sa 2028. Sa tingin mo may kinig sa yan, Erwin Tulpo? Ilan mo ako? Yung mga ganyang ano nyo? Yung mga ganyang ano nyo sa ano? Yung mga ganyang mga sinasabi nyo, akala nyo mapapaniwala nyo pa kami dyan. Hindi maniniwala sa yan, no? Ontiveros, Kiko Pangilinan, sila tingin nga nila sa sarili nila, kayang-kaya na nilang maging presidente. Tapos makikinig sila sa'yo. Eh dati pa naman gawain na nila yun. O dito tayo. O eto pa. Aligasyon sa pagdodroga ni Marcos Jr. hindi impeachable. Offense ayon kay Laila de Lima. Ang galing ah. Tangina. So kasi ibig sabihin okay nga lang talaga sa inyo na may addict tayong presidente. Gago. Ang lakas ng amats mo, de Lima. Magsaging sa baka nga. So okay lang talaga sa kanila, no? Okay lang talaga sa kanila na magkaroon ng presidenteng gumagamit ng pulburon or pinagbabawal na gamot kesa maupo si Vice President Sara Duterte. Ang galing, grabe mindset nyo, unbelievable. Oo, palakpakan ng katangahan nyo. Sobrang tinding katangahan na yan. Grabing katangahan na yan, no? Piruin mo, ha? Hindi daw impeachable yung ano, yung pagdudrog. Yung Marcos, ang tindi. Kapit na kapit si de Lima, natatakot makulong. Takot yarn? Natatakot makulong yarn? Ang galing. Takot makulong ang hinayo. Dito tayo. Ito pa isa, oh. Hindi mo kailangan maging abogado para makakita ng pagkakamali sa Supreme Court ruling. At sa tingin mo ay mali, hindi mo kailangan maging abogado o ininyero pa or whatever. Basta may mali, mali. Tama. Tama naman yun eh. Eh kaso nga lang, yung desisyon ng Supreme Court sa impeachment versus Vice President Sara Duterte, eh wala naman talagang mali dun. Walang mali dun sa pagbasura. Walang mali dun una. Mas di hamak na. Eto, bustahan tayo kung makarating sa Supreme Court ang impeachment kay Marcos Jr. Puta na, mas papanigan ng Supreme Court yan. Maniwala kayo. Sa pagiging addict, sa pagiging, diba, corrupt. Eh talagang mas papaniwala ng Supreme Court yan. Kaya Tito Sen, tama yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, ha? Makinig ka pa minsan-minsan. Okay, dito tayo. Ano to? Kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang susunod na galaw nila, yan ay pinapaubaya ng Pangulo sa ICI. Bakit? Pinapaubaya ba talaga? Pwede nga. Eh kaso, isa na lang ata natira di sa ICI ni, ba't may ICI pa? Diba? Dapat wala nang ICI eh, kasi wala naman nagawa. Ano nagawa niyan? Yung pagkukurap-kurap ni Sandro Marcos dun sa harap nila. Yun ba? Ang inang yan. Hindi pa mawala. Tapos masama pa niyan, yung pinupondo dyan sa ICI, galing pa sa pera ng taong bayan. Yung masama dyan. Kahit sabihin pa natin na confidential fund ng Pangulo yan, puta na pera pa rin natin yun. Kaya kalokohan na yan. Tigil-tigilan yan. Eto, hindi ko alam kung totoo to. Hindi ha. Etong solid ano to. Hindi ko alam kung anong nag-post nito. Solid Norden News.
Northern News Media. Duterte ang ugat ng bulok na sistema, sabi ni Rapi Tulfo. Yun. Hindi ko lang alam kung gaano to katotoo ha. Pero inom muna akong tubig. Hindi ko alam kung sinabi ba talaga to ni Senator Rapi Tulfo ha, na bulok ang sistema ng Duterte administration. Kung sinabi man ito ni Senator Rapi Tulfo, aba minsan magising-gising ka sa katotohanan. Unang-una gustong-gusto nyo yung administrasyong Duterte noon, tapos ngayon nasabihin nyo bulok ang sistema. Katarantaduhan yan, Rapi Tulfo. Ulitin ko ha, kung sinabi ba talaga to ni Rapi Tulfo. Yun ang komento ko. Pero kung hindi man, edi wow. Edi wow. Okay, dito naman tayo. Kamara tila nakinig kay Abante sa pagbasura sa impeachment versus Marcos Jr. Tanginang yan. Alam mo, Benny Abante, simulat sa pool, alam na namin na peki yan. Yung pag-walkout nyo pa nga lang dun peki na yun. Buta sa sanga nakita, galit-galita nga, tapos pagtaligod mo, nakangiti ka. Anong klaseng drama yan? Hindi naman kami pinanganak hapon. Na para hindi namin mahalata yung peking impeachment na yan. At saka alam din namin kung sakaling totoo ang impeachment laban kay Marcos Jr., hindi nyo rin talaga papalusutin yan, no ka ba? Garapata ka ni Marcos Jr. Tapos papalusutin nyo yung impeachment, di wow. Gilan nyo kami. Mga ganyan yung mga ganyang palabas nyo. Ano na sa amin, gas-gas, lumang tugtugin na yan, Benny. Oo, baguhin nyo naman. Yung talagang maniniwala kami ha. Kaso nga lang yung ginagawa nyo kayo lang din naman nagmumukhang tanga at kayo lang din naniniwala dyan. Ay nako. Ay nako ka Benny, ewan ko sa iyo. So yun no, dito muna tayo sa ipapalabas natin na video. Ito muna pala. Saan yan? Ito yung interview sa excuse, nasasamid pa rin ako sa ubo. Interview sa isa sa mga garapatan ni Marcos Jr. mapatungkol sa impeachment. Panoorin natin. Po naman ninyo itong pagbasura sa dalawang reklamo laban kay Pangulo. Kung botohan ang pag-uusapan natin, hindi naman mag-e-expect ang Pangulo dyan. Pero kung sasabihin natin ang nilalaman ng impeachment complaints, sigurado ang Pangulo na wala siyang nilabag na anumang batas o anumang impeachable offense na masasabi. So, natutuwa ang Pangulo at masaya naman na nagkaroon ng proseso, natupad ang proseso, rule of law, naig. Ang katotohanan ay lumabas dahil sa pagboto na ito na pabor na mabasura yung mga impeachment complaints. Sa ganitong pagkakataon po ba, Yusek, kayo po ay binibigyan ng kopya? Hindi lamang po ako sigurado. Like, have you read the complaints? Had the President been given a chance to read the complaints? Sa ating pagkakaalam ay hindi po nagbigay agad ang House of Representatives ng kopya dahil ayon po sa kanila... Hindi nagbigay agad pero binigyan ka nga. Yun nga yung tanong sa iyo naibigay na ba sa iyo? May binigay na ba at karapat dapat bang ibigay sa iyo yun? Yun yung tanong. Ay tanga. Pangit na tanga pa. Nadinig din po natin na magbibigay naman po sila, depende po kung ano magiging sitwasyon at kalalabasan ng kanilang
resolusyon dito po sa Committee on Justice. Ayun. Okay. At wala naman pong naging mga pagpupulong. Pinangungunahan ko lang Ay, wala yan, yung syempre. mga mahilig pong, alam nyo na, gumawa ng kwento o kaya mag-akusa. Nagkaroon po ba ng meeting sa pagitan ng liderato halimbawa ng majority sa mababang kapulungan kay Pangulo o sa kanyang mga representative para po alam nyo na, lutuin ito pong desisyon na ibasura ang dalawang complaint? Hindi. Yes, Corina, wala naganap na anumang pagpupulong patungkol dyan. Dahil sa ngayon, no, Corina, unang-una, di ba, nagkasakit ang Pangulo. At matapos niyan, nag-abala naman siya sa mga private meetings. Oo nga nagkasakit ng Pangulo hanggang ngayon wala pa rin yung medical bulletin. Nauna pa yung natapos yung impeachment niya. Una pang labasura yung impeachment niya bago dun sa medical na yun. Tungkol sa pagtaas, no? At pagsuko dito sa mga hindi magandang nangyayari sa ating ekonomiya. Tinutukan talaga ng Pangulo yan. So ang sabi nga ng Pangulo, let's move forward. Dahil talaga ang tinututukan ng Pangulo ngayon ay ang ekonomiya, pati yung pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. So ito patungkol sa impeachment, hindi naman ito nagkaroon ng pagpupulong ng anuman. Nagulat po ba kayo na mabilis? Nabanggit nga po kanina ni Pinky at yung kanyang kausap na there are 60 days within which they can submit to the plenary. Pero mabilis po ang kanilang desisyon. Siguro meron po silang panahon para isipag-usapan. And at the same time kasi, Corina, dapat talaga nagiging mabilis ang itong usapan, lalo na kung ang presidente ang involved. Bakit? Kasi pag nagtagal ito, nakaka-apekto to sa ekonomiya eh. Kung paano tinitignan na iba. Pag presidente ang involved, pero kapag si BP Sara dapat pag-usapan, ganun ba? Kapag si BP kapag impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-uusapan, dapat patagalin. Dapat malaging i-highlight sa mga mainstream media. Ganun ba? Pero kapag kay Pangulo, ay ano na agad, tapos agad yan. Tapusin na agad kasi walang kwenta yung impeachment na yan. Di ba? Ganun ka one-sided kayo. Ang mga foreign investors, kung ano nangyayari sa bansa, Wow. hindi nagiging maganda kung, alam mo yun, yung kung... Tayo na po yung investor. Asan ng mga investor? Gago. Asan mga investor na pinagsasabi mo, Antiklar? Investor ka dyan, ulul. Hala, Putang ina, natenga yung panga. Yan kasi kakasinungaling mo, nag-lock yung panga mo din. Nag-lock yung panga ni Antiklar, oh. Kakasubo yan, eh. Nang pagkain. Nang pagkain. Pagkain yun, ha? Di pa ako tapos, eh. parang laging dwindling ka, may instability ang dating. So, mas maganda po talaga na magkaroon ng pagtuldok dito sa trust sa Pangulo. Lobo. Ayun. Kumusta na po ba ang kalagayan ngayon, yung health po ni PBBM? Okay naman siya. Yan na. Nag-isip. Nag-isip kung ano sasabihin. So far, okay po ang Pangulo at nakakapag-meeting po. Sabi nga po niya, hindi po ba nung the weekends dati, sabi niya, nainip siya kahit sabihin ng doktor na siya magpahinga. Hindi pa rin niya nagawa. Tutang yan, ang payat na ni Marcos, no? Hindi nyo napapansin, si Romualdez, si Marcos, sino pa ba yung isa? Meron pang isang pumayat, eh. Nagsipayatan sila, no? Si Boying Rimulya pala. Diba? Puta na, sige lang. Kasi nagbasa na lang po siya para siya ma-update ng mga dapat na gawin at trabahuhin. Patuloy po ang Pangulo sa pag-meeting at bukas po ay meron na po siyang event at makakasama niya na po ang ibang mga media. Ayan, okay. Well, that's good news. Maraming salamat. Okay, dito naman tayo. Pagtalaga, kay Loren Legarda, mamaya na tayo dun sa paano nabisto sila Ping Lacson at Soto sa isang dokumento. Ha? Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the... Aba, Madam President. Yes, session resumed already. President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda Ayos. ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon Okay. matapos ang mahabang suspension kanina. Madam Okay. President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam Tuntua si Ping Lacson Any pa selfie objections? pa, oh. I don't see the minority here, only the majority.
This is also this is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that Yes. we're going to adjourn. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February Ayos. 9. Kaso may mali dito ha. May nakikita akong may posibilidad na nakakatakot dito sa pagiging Senate. Although hindi pa pinoproklama na bagong Senate President, pero parang ganun na rin, no? Oh. 2026. Nangyari yan habang umuugong ang umano'y panibagong kudita sa Senado Aba. kung saan si Legarda umano Aba. ang papalit kay Soto Nako. bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. So eto yun, no? Eto, ikukwento ko sa inyo. Ang pangit dito sa... Hindi ako basher ni Loren Legarda, alam nyo naman yan. Pero kasi isipin nyo maigi. Dahil sa ano na to, dahil sa pamamagitan na to, dahil sa nangyaring ito. Kasi alam naman natin na nahaharap si Libiste ngayon sa iba't ibang issue na pinupukol sa kanya dahil nga hawak niya yung Cabral Files, di ba? Pwede kasing gamitin si Loren Legarda laban sa mga Duterte na naman. Sabihin lang, sige, hindi na namin papakailaman ng anak mo, pero susundin mo ang utos namin. Eh kung sakali lang na matuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte at makarating sa Senado. Yun yung kinakatakot ko na pwedeng gamitin yung etong pagkakataon na to para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Dahil eto nga ang magdidesisyon nun. Kayo, ewan ko pero yun ang nakikita ko dyan. Talagang may posibilidad na gamitin yan. Pero kasi, ang mga magulang, alam niyo naman, mga babae, di ba? Anak niya pa rin si Libiste, paano paggipitin? Sabihin na, sige, pag di mo sinunod yung kagustuhan namin, makukulong ang anak mo. O baka mamamatay ang anak mo. Yan ang masaklap dyan. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, dito tayo. Eto nga dito, may papanood ako sa inyong video. At may papakita akong picture sa inyo kung anong dokumento yung bumisto kay Lacson at kay Soto. Ang ilang mga mambabatas na dawit sa flood control scandal. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may draft partial committee report na sila tungkol dito. Kasama sa mga pinakakasuhan ng plunder at graft, sina incumbent Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Lumitaw ang pangalan ng 3 senador sa scandal dahil sa mga paratang na may porsyento sila sa DPWH infra projects. Hindi rin lusot sa komite sina dating Representatives Zaldico at Mitch Kahayon Uy at dating Senador Bong Revilla na ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad. Kasunod yan ang na-leak na draft ng nasabing report kagabi sa Senate media na hindi pa raw opisyal ayon kay Lacson. Kailangan kasing maaprubahan muna ito ng mga senador, kaya binawi muna ng 3 sa kanila ang kanilang signatures kagabi na sina JV Ejercito, Win Gatchalian at Majority Leader Mig Zubiri. Base sa na-leak na dokumento, pinakakasuhan din sina dating DepEd Undersecretary Tregiv Olivar, businessman Maynard Mu at iba pang mga idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. May kulang Pero wala sa listahan Ayan si na nga. former House Speaker Martin. Ayan na nga ang sinasabi ko. At eto yun. Wait lang mapakita ko sa inyo. Saan yan? Yan, eto na nga yan, no? Basahin natin ha. Romualdez hindi kasama sa inirekomendang kasuhan sa draft report ng Blue Ribbon Committee ni Sen. Ping Lacson. Kabilang umano sa mga inirekomendang sasampahan ng kaso ay sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero at former Senator Bong Revilla and former Congressman Saldico at Mitch Cagayon Uy.
Pero ang tanong, eto yung tanong. Walang impormasyong ibinahagi kung kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Tay tayo dyan. So dito, alam nyo mga banateros, mga kabiyaya, talagang kasi ang bali-balita, etong ano na daw to, etong asan yan? Etong dokumento na to, yan. Etong dokumento na tong nakikita nyo ay hindi to parang parang nag-leak lang. So hindi nila parang hindi naman talaga dapat makalalabas to. Parang nag-leak lang to kasi wala na silang magawa ngayon, kaya nga nabisto. So dito pa lang napakaliwanag na ho. Excuse me. Na etong si Soto at si Lacson, lalong-lalo na tong si Lacson, ay talagang nililigtas nila si Martin Romualdez. 'Di ba? Biruin mo ang dami ng testigo ang nagsabing mastermind si Martin Romualdez sa nakawan. Pero etong sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang talagang dinidikdik ngayon. Ganong kalupit, ganong kagrabe yun. Ang gusto ng taong bayan, si Romualdez, siya yung unang tinuturo at maraming testigo, maraming nagsalita na siya talaga ang mastermind. Bakit siya pa yung nawala dyan? O ituloy natin ituloy natin. Kung bakit wala dyan. At iba pang mga idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero wala sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, nakakategorize kasi ang rekomendasyon ng mga isasampang kaso base sa mga Ganon, salaysay nga. sa Rebon at kung may kalakip itong mga ebidensya. Because their names were mentioned, to be mentioned in the recommendation, of course. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Sa gitna ng kagustuhan ng Katarantaduhan. Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapailan na nga sila Yun lang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi na inibisigan na nga, isa naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming Putangin na yung dahilan ni Ping Lacson pang abno no? Isa naman kami lulugar. Putangin na. Ang tanong sa'yo, bakit wala dun si Martin Romualdez? Ang inang yan. Partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Lupit talaga, oo. Iba, kakaiba. Iba din talaga ang Caracas. So, alam nyo, yung etong kay Loren Legarda, ay alam naman natin na smoke screen lang to, no? Dahil nga parang ayaw lang masabi ni Tito Soto na merong kudita laban sa kanya, na merong mga senador na ayaw na talaga sa pamamalakad niya bilang Senate President. So ewan ko. So dito naman sa pahayag etong dokumento na nag-leak na ba't wala si Martin Romualdez, alam na this. Diba? Alam na this kung bakit wala si Bossing doon. Lihis na lihis talaga, no? Ang lupit ng dalawang to. Talagang, alam mo
yung mga hindi naman dapat unahin, sabihin na natin na kahit na may na-involve sila rito, pero ang hinahanap ng taong bayan yung pinakaulo. Puta na, kukulang ng flood control scandal yung mga pinag-hunting nyo. Anak ng timang naman. Okay, mapunta naman tayo dito. O pala ito speaking of yung bagong video ni Marcos Jr., yung viral video ngayon, bakit hindi namin sinishare? Ito hindi naman sa ako, naniniwala ako na bangag talaga siya. Pero dito sa bidyong to, medyo tagilid tayo. AI na AI po Sorry. Hindi po ako haters, hindi ako against sa pero obvious naman talaga na ito ay edited. Kung marunong kayong sa panahon ngayon may AI na, 'di ba? So dito halatang AI na AI kasi biruin mo ang kinis ng katawan, ang kinis ng mukha, 'di ba? Tapos yung parang inihitit niya naman 'yan, hindi mo rin masasabing pulburo niyan. Kasi sa saan ba? Sa India or sa Pakistan may ganyan na parang yosi nila. No? So tas isa pa ito ano po rin kasi to, isang patibong. Isang patibong tong viral video ni Marcos Jr. ngayon, isang patibong. Kasi kapag ito share mo sa Facebook, automatic wala na agad yung video, yung Facebook mo. Tignan nyo ngayon, ba't iba na Facebook ko? Dahil dun yan. Baka tanongin nyo, bakit hindi nabubura ang page nila Maharlika at sino ba si Denchen, yung kalbo na naglabas nito? Ewan ko sa kanila, baka love sila. Hindi ko alam. Kaya hindi namin sinishare yan ng Banateros Brothers. Tsaka pwede rin kasing gawing pain yan. Eto, mga DDS, mga fake news tignan nyo, AI na AI pinapakalat nila. So, sabi namin nga, nasa tama lang kami. Alam natin na ako, ilang beses ko nang tinatawag bangag si Marcos. Ultimong kapatid niya na nagsasabing nagdodroga siya, di ba? So, dito medyo wala. Sa akin to. Basta. Dito na tayo kay Sandro Marcos. Vlogger na may phase 1 at phase 2. Tulay may phase 1 at phase 2. Giniit ng isang BBM vlogger na may phase 2 pa ang tulay na hindi natapos sa Ilocos Norte. Kabubuhan itong mga to, no? Ewan ko kung ito yung vlogger na nagsabi na kaya ganyan sa Ilocos Norte kasi hindi naman siya binabaha. Sabi dun sa video. Sabi ko, ba't may project na mga ganyan? Bakit ang daming project na ganyan kung di pala binabaha dyan? Tsaka mismo si Vince Dizon na nagsabi na hindi usapan dito ang phase 1, phase 2. Ang usapan dito is bakit hindi nagawa. Yun yung punto rito yun yung pinag-uusapan, ba't hindi natapos? Bakit may ghost project at bakit hindi pa rin tapos? Mga tulunggis talaga. Ito pa Ito na Mahina ang no work, no pay ni Sandro. Mas dapat no drug test, no pay. Ito magandang rules, palakpakan. Diba? Yan talaga. Kasi yung no work, no pay ni Sandro Marcos na batas, tatawanan lang ng mga kongresista yun. Yung tayo na, isang pirma nga lang ka sa impeachment ni BP Sara. Daang milyon na Diba? Tapos no work, no pay. Di wow. Kaya mas maganda talaga dyan, no drug test, no pay. Yan ang maganda dyan. Diba? Kaya Sandro Marcos, magpa-hair follicle test ka na. Unahan mo na ang tatay mo.
Humanga ang palasyo sa no work no pay sa mga senador at congressman na panukala ni Representative Sandro Marcos. Hinangaan pa talaga no? Pero medyo kinabahan daw si Marcos dyan. Akala niya no drug test, no pay daw eh. Ang dami magpa-positive, patay. Ay nako, bahala nga kayo sa buhay niya. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin dito sa usaping kay Ping Lacson at Soto at lalong-lalo na dito kay Sandro Marcos. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin niya. Siyempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and